ating pag-aaralan sa gabing ito. Dali lang ha. Ayan. So, klaro ba mga kapatid? Okay, man. Ayan, thank you. Kita, man. Okay. So, ito yung ating pag-aralan. Nilagyan ko ng pamagat na what, how, and why should we present. So, ano itong ating dapat i-present, no? Papaano at bakit. So, lahat ng ito na sinasabi natin na dapat nating i-present na mensahe ay malalaman natin kung bakit, paano, at ano. Okay? So, yung ano mga kapatid is, ang sagot dyan unang-una is ang hula, no? Ang hula. So yan yung sagot sa what, how, and why is ang mga susunod na mga quotation na ating babasahin. Okay? First quotation, Desire of Ages 1:4-2. Yan. And he who seeks to give light to others will himself be blessed. There shall be showers of blessing. He that watereth shall be watered also himself. Proverbs 11:25. God could have reached his object in saving sinners without our aid. But in order for us to develop a character like Christ, we must share in his work in order to enter into his joy, the joy of seeing souls redeemed by his sacrifice. We must participate in his labors for their redemption. Okay. Itong quotation na ito mga kapatid, kasama ng mga na-quote dito sa Proverbs 11:25 ay nagpapakita, no, ng kahalagahan tungkol sa duty natin na dapat nating ibahagi. Okay? At mapapansin natin mga kapatid, sa pagbibigay natin or sa pag-exercise natin, pag-fulfill, pag-execute sa ating duty, hindi lang yung mga tao sa palibot natin na ating pinaglilingkuran ang mabibless, kundi tayo rin ay mabiblessed. Kapag nagdilig tayo ng halaman mga kapatid, aanihin natin yung bunga ng halaman, kaya tayo rin ang makikinabang. Sa pag-execute natin sa ating mga gawain, no? Particular na pinag-usapan natin dito is yung ating sagradong gawain sa pagbibigay ng mensahe, ay tayo rin ang makakakain, no, ng blessing na ito na ating magiging resulta ng ating ginagawa. Okay? So, sabi rito mga kapatid, para ma-develop yung character natin, no? Si Jesus Christ na-develop yung kanyang character dahil ito yun din yung kanyang ginagawa. Okay? So, bilang pattern kung ano ang ginawa ni Jesus Christ, tayo ay ini-encourage at inuutusan, no? Binibigyan ng advice na gawin din natin kung ano yung ginagawa niya. So, ano yun mga kapatid? Walang iba kundi ibahagi ang katotohanan para sa mga tao upang sila ay maligtas. At sabi ito mga kapatid, upang tayo'y makapasok sa kanyang katuwaan, joy. The joy of seeing souls redeemed by his sacrifice. We must participate in his labors for their redemption. Sa maiksing salita mga kapatid, kung atin itong ipaparaphrase, no? Itong salitang ito, no? Ipaparaphrase natin. Ganito yun mga kapatid. Para tayong maligtas, gumawa tayo sa bukirin ng Panginoong Diyos. Magmensahe tayo para tayo maligtas. Ganun po kaiksi mga kapatid. Kung ating paiksiin itong mga salitang ito, in order to enter into his joy,
the joy of seeing souls redeemed by His sacrifice, we must participate in His labors for their redemption. Para maligtas, magbigay ng mensahe. No? So meron tayong duty kasi. Okay? So yan yung sinasabi diyan mga kapatid sa Proverbs 11:25. Kung sino man ang magdidilig sa kanyang pananim, siya rin naman ay madidiligan. Kapag nagbigay tayo ng mensahe, tayo ay maliligtas. So ganoon po yung sinasabi sa quotation na ito. So what particular na mensahe mga kapatid? Napakalawak naman kasi ng mensahe, katotohanan ng Panginoong Diyos. Sa ating generation ngayon, kasi po sa bawat generation ay merong tinatawag na present truth. At yung present truth natin sa panahon natin ngayon, sa generation na ito, is walang iba kundi ang third angel's message. Ito ang sinasabi sa letter 87, 1896. Ganito po ang sinasabi. The book of Revelation must be opened to the people. Many have been taught that it is a sealed book, but it is sealed only to those who reject light and truth. Marami kasi mga tao, mga kapatid, ayaw pag-aralan ang aklat ng Revelation kasi ito daw ay silyado. Okay. Pero ang katotohanan sa silyado, mga kapatid, sa aklat na ito, sa Revelation, kung bakit silyado? Kasi ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. The truth it contains must be proclaimed. Kung anong nilalaman ng Revelation, mga kapatid, inuutusan tayo na dapat nating ibahagi. Okay? Yan po ang sinasabi. Kaya nga, meron po akong ginagawang presentation sa Revelation chapter 2 verse 3, chapters 2 and 3, mga kapatid. Hindi ko matapos-tapos kasi gusto ko detalye yung presentation at para lahat is magiging malinaw sa atin kung ano ito. Kasi ang plano ko, mga kapatid, from chapter 1 to the last one, last chapter, chapter 22, ma-present siya through video, detail, verse by verse, mga kapatid. Hindi ito nalalayo sa presentation ng mga pioneer kasi meron pong sinasabing advice sa atin. At yon yung sagot, mga kapatid. Itong mga quotation na ito babasahin natin mamaya, sagot sa how. No? Sagot sa how. Okay? So the truth it contains must be proclaimed that people may have an opportunity to prepare for the events which are so soon to transpire. The third angel's message must be presented as the only hope for the salvation of a perishing world. Kasi maraming mga tao ngayon, according sa quotation na babasahin pa natin, nagtataka sila bakit ganito nangyayari sa mga palibot po natin ngayon. Dapat itong mga taong ito mahanap natin at ipaalam natin sa kanila ang sagot sa kanilang mga katanungan, mga kapatid, na maski according sa mga babasa, mga kapatid, mga rulers in this world is nakakahalata na rin ng kakaibang pangyayari sa mundong ito. At according sa Spirit of Prophecy, ang makakasagot lamang nito is Bible. Walang iba, mga kapatid. Walang iba. Magandang malaman din natin, mga kapatid, bakit minsan sinasabing three angels message? Bakit sinasabing third angels message? Bakit may sinasabing we are now under the third angels, the proclamation of the third angel? Ano ba yung pag sinabi pang third, hindi nakasama ang first and second kasi third lang, di ba? So, ano yung fourth angel? Ano na yung another voice na naman, di ba? So, napakaraming bagay na dapat nating pag-aralan, mga kapatid, na maging malinaw sa atin at maging malinaw din sa iba kung ano ang nilalaman nito. Okay? So, move tayo. Gospel Workers, page 148. Prophecy, the foundation of our faith. Ministers should present the sure word of prophecy as the foundation of the faith of the Seventh-day Adventist. Tayo na po yung tunay na Seventh-day Adventist, mga kapatid, in principle. Diba? Dapat i-present namin bilang mga manggagawa ang word of prophecy kasi ito ang foundation of the faith ng present truth believers. The prophecies of Daniel and Revelation should be carefully studied. Pag-aralan ng mabuti. Okay? Ang sabi sa quotation, mga kapatid. Hindi natin pwedeng i-neglecto, hindi natin pwedeng i-omit, hindi natin pwedeng isantabi. No? Dapat ang kabuuan ng katotohanan na nais ng Panginoon Diyos na ibigay sa atin, mga kapatid, is ating pag-aralan. Hindi tayo dapat pwede mag-dissect, ito lang yung akin, ito lang.
Hindi po. Pag-aralan lang po natin lahat yan. And then, especially, itong na-mention sa quotation na ito, sininggle out ng Spirit of Prophecy, na itong word of prophecy as the foundation of the faith, mga kapatid, should be studied carefully. No? And in connection with this, with them, the words, "Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world." Meaning to say, the center of the message is Jesus Christ. Dapat maunawaan nila na itong ating mensahe, siyang ebanghelyo, mga kapatid. At ebanghelyong ito ay nakafocus sa 3 angels message. Ang ebanghelyo, meaning to say, based sa Revelation chapter 14 verses 6 to 12, mga kapatid. Ang ating message ngayon, no, itong gospel message natin ngayon, mga kapatid, is nakatuon especially sa 3 angels messages. Yan po yung ating gospel message, no. So, yan ang sinasabi sa Revelation 14, the 3 angels messages. Yan yung ating gospel, mga kapatid. The 24th chapter of Matthew is presented to me again and again as something that is to be brought to the attention of all. Ito rin, isang bagay. Naalala ko yata parang binigay ito ni Iboy yun sa kanyang study noong nakaraan. We are today living in the time when the predictions of this chapter are fulfilling. Totoo yan, di ba, mga kapatid? Hindi natin ma-deny yan. Tayo is talagang walang makapagsabi sa atin na yung Matthew 24 is hindi pa napufulfill. Let our ministers and teachers explain these prophecies to those whom they instruct. Let them leave out of their discourses matters of minor consequence and present the truths that will decide the destiny of the souls. No? So, iwanan natin yung mga minor matters, mga kapatid, and then doon tayo sa pinakamahalagang mga katotohanan. Isa dyan is the 24th chapter of Matthew, no, na napapaloob sa tinatawag na sure word of prophecy, and then especially mentioned dito, mga kapatid, Daniel and Revelation. Okay? So, next. Truths that concern all living today. Meaning to say, mga kapatid, mga katotohanan na mayroong concern. How do we Tagalog concern, mga kapatid? Mayroong, paano natin Tagalog tong concern? Mayroong kinalaman. Okay, thank you. Katotohanan na mayroong kinalaman sa lahat ng may buhay ngayon o lahat ng nabubuhay ngayon sa mga panahon na ito. We are to proclaim to the world the great and solemn truths of Revelation. Dapat ipaalam natin sa buong sanlibutan ang malaki at solemning mga katotohanan sa Revelation. Into the very designs and principles of the Church of God, these truths are to enter. Okay? So, ano bang meron sa Revelation, mga kapatid? Especially, no? The book of Revelation. Ano bang meron dito? Baka kasi nakalimutan natin. According sa mga sumunod na salita, mga kapatid, a benediction is pronounced upon those who pay due regard to this communication. Meron pong benediction, mga kapatid, na pronounce ang Panginoong Diyos sa mga taong mag-aaral dito. Okay? So, pinagpapala ng Panginoong Diyos according sa sumunod na mga salita, mga kapatid. The blessing is promised to encourage a study of this book. So, sa akin, personally, mga kapatid, talagang ini-encourage ko ito sa inyong lahat, sa ating lahat, na ating dapat pag-aralan. Kasi may pangako na blessing, oh. The blessing is promised to encourage a study of this book. So, ini-encourage ko po ang lahat na mag-aaral po tayo dahil meron pong blessing. Tayo po ang mabibless, no? We are by no means to become weary of looking into it because of its apparently mystical symbols. Para baka tinatamad tayo, mga kapatid. Parang nawawala na lang tayo ng gana kasi marami mga symbols, no? Christ can give us understanding. Andiyan naman ang Panginoong Jesus, mga kapatid, magbibigay sa atin ng karunungan. There should be a closer and more diligent study of the revelation, no? Closer and more diligent, no? So gusto kong emphasize yan, mga kapatid, kasi para mabigyan natin ng diin itong or makita natin ang kahalagahan sa pag-aaral ng mga hula na nasa aklat na ito, mga kapatid. Okay?
and a more earnest presentation of the truths it contains. Truths which concern all who are living in these last days. Merong kinalaman sa mga taong nabubuhay sa mga huling araw na ito. No? Mga katotohanan, mga kapatid, na merong bigat para sa atin. Lalong-lalo na sa atin na nabubuhay sa mga panahong ito. Kasi baka tayo ay nasanay na sa medyo na-divert na sa ating mga daily endeavors, mga kapatid. No? So, kung na-divert man tayo, balik-balikan natin ang pag-aaral ng mga aklat na ito. Kasi ito yung sinasabi ng Spirit of Prophecy na bigyan natin ng diin, bigyan natin ng kalagahan, merong benediction na pronounce, merong blessing na promise ng Panginoong Diyos. Kaya wag ho tayong magsawa, tamarin sa pag-aaral sa mga aklat na ito. Okay? So, tungkol sa mga taong nabanggit ko kanina, merong mga taong nagtataka sa mga pangyayari sa kapanahunan natin ngayon. Hindi nila masagot, no? Hindi nila mahanap ang kasagutan, mga kapatid. Okay? Saan ba dapat nila mahanap yung kasagutan na ito? No? Hayaan natin ang Spirit of Prophecy ang magsalita, mga kapatid. Prophets and Kings 5:36, 5:37, sabi rito, the prophecies which the great I Am has given in His word, uniting link after link in the chain of events, from eternity in the past to eternity in the future, tell us where we are today in the procession of the ages. Okay, paki-mute, mga kapatid, yung ating microphone. And what may be expected in the time to come. All that prophecy has foretold as coming to pass. Dali. Nawala yung sharing is not turned on. Sharing is not turned on. Ito ko, kita ulit. Okay. Share na ko, boy. Sharing is not turned on. Paki-on, boy. Nawala kasi ang pagiging host mo, Brad. Hindi ka na co-host. Boy? Asan si... Andali. Nagkakaroon ng mahina kasi signal dito. Oo, sa amin din. Na parang, ngayon ko lang nalaman na putulan kami ng internet. Naka ano lang ako, hotspot. Hindi ko napansin. Sige lang. Pasensya lang, mga kapatid, ha. Okay, habang ginagawa ni Ibo yung ituloy ko lang yung pagbabasa, mga kapatid, ha. So, mga prophecy, mga kapatid, na binigay mismo ng ating Panginoong Diyos is that connected lahat yan. Para bang kadena. Nakakonect lahat yan, parang kadena, mga kapatid. Okay na ko. Wait, ha. Share ko lang.
Wala si Kuya Don. Nandiyan na yung signal. Wala hulat sa Bagyo manggod, mo'y pagsulod sa bagyo nga kuan, Wilma. pantodra. Ha? Okay. So sabi rito, all that the prophecy has foretold is coming to pass until the present time has been traced in the pages of history, and we may be assured that all which is yet to come will be fulfilled in its order. May iniwan pala akong tanong kaganina. Kapag tinanong tayo bakit nahulog o natalo ng Babylonia, ng Medo-Persia ang Babylonia, mga kapatid, tayo lang nakakalam yan. Okay? Bakit natalo ng Medo-Persia ang Babylonia? Ang sagot is that hinula at inutos ng Panginoong Diyos at ginusto ng Panginoong Diyos na matalo ang Babylonia. Diba? Bakit natin nalaman? Mababasa sa Biblia, mga kapatid. Nakahula yan siya. Saan mababasa? Unang-una sa Isaiah 45, 44, last verse, and then 45, first verse. Nakasulat doon, mga kapatid, na gagamitin si Cyrus para mabigyan ng kalayaan ang bansang Israel na magiging alipin ng Babylonia. Yan. So lahat yan, mga kapatid, nalaman natin sa pamamagitan ng Biblia. At kung bakit nalaman natin yung mga nakaraan dahil sa Biblia. At dahil sa Biblia, mga kapatid, alam din natin kung ano ang magaganap sa darating na kapanahunan sa pamamagitan ng Biblia. Okay. So, today the signs of the times declare that we are standing on the threshold of great and solemn events. Everything in our world is in agitation. Before our eyes is fulfilling the Savior's prophecy. Open ko lang yung camera ko. Yan. Stand. Before our eyes is fulfilling the Savior's prophecy of the events to precede his coming. Ye shall hear of wars and rumors of wars. Nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. So, pinaalam sa atin ng Panginoong Diyos na bago siya dumating, mga kapatid, mangyayari ang mga bagay na ito. Digmaan, no? Mga gutom, mga pestilente, mga lindol sa iba't ibang dako, mga kapatid, away ng bansa laban sa bansa, no? Marami pang hindi na mention dito, mga kapatid. Yung mga unstable na sistema ngayon sa ating sa iba't ibang bansa, mga kapatid, iba-ibang mga pamahalaan, mga kapatid, no? Masyadong magugulo. Okay? Masyadong magulo. The present is a time of overwhelming interest to all living. Rulers and statesmen, tandaan niyo ito, mga kapatid, men who occupy positions of trust and authority, thinking men and women of all classes have their attention fixed upon the events taking place about us. Merong mga tao, mga kapatid, mga matatalinong mga tao, mga thinking men, pati mga rulers, mga statesmen, tulad halimbawa ng mga senador, mga congressman, mga kapatid, at iba pa mga yung mga kanilang mga tungkulin dyan, nagtataka sila. Ano bang nangyayari sa mga panahon na ito?